kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong nga isulti sa Elohim. Bukir tob natong tanan mga igsuon sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Cebu, sa ating mga kautod sa Panay, maayong aga sa inyo tanan mga kautod at sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa Daily Bread. Andito na po tayo sa Numbers chapter 2 at babasahin po natin ang napaloob dito. Bilang chapter 2 verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tulda sa paligid ng tuldang tipanan sa labas ng hanay ng mga Libita. At bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. Okay, sa verse 1, iniutos ng Aba sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses na ang bawat tribo ay magtatayo sa kanilang tulda sa paligid ng tuldang tipanan na kung saan ay pinaninirahan or pinagsilbihan ng mga tribo ni Levi, yung tuldang tipanan. At ang pagtatayo ng tulda ay mayroong iniutos ang Elohim na mayroong watawat bawat tribo. So, ito po ang kasunod na instruction. Verse 3. Sa gawaing silangan, magkampo ang pangkat ng mga lipi ni Huda, Isakar at Zebulon. Ito po yung mga magkampo sa gawing silangan. Sa lipi ni Juda, pinuno na Ason na anak ni Abinadab, 74,600. Ito po yung kabuuan ng tribo ni Juda. At itong bilang na ito ay puro lalaki na aayon sa ating nababasa na iniutos ng Elohim na ipabilang yung 20 years old pataas. At ito yung kabuuhang bilang ng Juda, 74,600. Puro lalaki ito, mula ang edad nito ay nasa 20 pataas. Okay. Sa lipi ni Isakar, sa pamumuno ni Nathaniel na anak ni Zuhar, 54,400. Okay. Zebulon, sa lipi ni Zebulon, sa pamumuno ni Eliab na anak ni Helon, 57,400,000. Ito yung magkampo sa gawaing silangan. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Sila ang mauuna sa bawat paglakad. Okay. Sa gawaing timog naman, magkampo ang pangkat ng mga lipi ni Reuben, Shimon at Gad. So, tatlong tribo sa silangan at 3 tribo sa gawing timog. At ang nasa timog na side ay tribo ni Reuben, Simeon at Gad. At ito ang mga pinuno. Sa lipi ni Reuben, sa pamumuno ni Eliezor na anak ni Sidor, 46,500. Sa lipi ni Simeon, sa pamumuno ni Sursiday, 59,300. Sa lipi ni Gad, sa pamumuno ni Eliasap na anak ni Deuel, okay, 45,650. Ito yung sa gawaing timog. Sa gawaing timog, ang nagkampo si Reuben, Simeon at Gad. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat ng pangungunahan ng lipi ni Juda.
Magiging sa paglipat ng tuldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanilang watawat. Sa gawaing kanluran, magkampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ephraim at Manashe at Benjamin. So kung titingnan po natin, mayroong pong maayos na arrangement na hanay ang kanilang paglalakbay. At naaayon po sa utos ng Elohim. Hindi po si Moses ang may idea sa kanilang pagkahanay, sa kanilang arrangement. Hindi po si Moses, hindi si Aaron, at kundi ay ang Elohim. So, sa gawaing kanluran naman, magkampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ephraim, Manashe at Benjamin. Sa lipi ni Ephraim, sa pamumuno ni Eliashama, anak ni Amihud, 40,500. Sa lipi ni Manashe, anak ni Pedazur, 32,200. Sa lipi ni Benjamin, anak ni Gideoni, 35,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. At sa gawing hilaga naman, magkampo ang mga pangkat ng mga lipi ni Dan, Asher at Nephtali. Sa lipi ni Dan, sa pamumuno ni Asher, na anak ni Amisadai, 62,700. Sa lipi ni Asher, Pagil, pamumuno ni Pagil, na anak ni Okran, 41,500. Sa lipi ni Nephtali, sa pamumuno ni Ahera, na anak ni Inan, 53,400. Ang pangkat na ito ay umaabot ng 157,600. Sila ang kahuli-hulihang hanay sa kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang lipi. Lahat ay umaabot ng 603,550. Hindi kabilang dito ang mga Levita. Tulad ng ipinagbili ni Abba Yahweh kay Moses na huwag isama sa sensus ang mga ito. Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Abba. Nagtayo sila ng tulda sa ilalim ng kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. So, kung ating makikita mga kapatid, sa nangyayari dito, kahit pa sila ay naalipin doon sa Ehipto, masasabi natin at ating maaanalisa na still na-trace nila ang kanilang tribes. Di ba? Pansin nyo mga kapatid, na-trace ng bawat isa, mga lalaki, ang kanilang angkan kung sino ang kanilang ninuno or sabihin na nating patriarchs na anak ni Israel. So, sa pamamaraan na ito, dito natin makikita, siguro ang ginamit na pamamaraan para still matrace, masundan kung kanino kang angkan, yung lalaki. Kung sinong anak na lalaki, kung kahit ikaw, babae, ay kahit ibang tribo or ibang lahi ka, pero ang binibilang ay yung lalaki. Kung ikaw ay ang ama mo ay isang lipi ni Benjamin, ibibilang ka sa tribo ni Benjamin. Hindi nakakonsider yung babae upang basihan, upang bilangin kung kaninong lipi ka. So, yun ang posibleng basihan na naging dahilan kaya mayroon po silang pinanatili nila yung pagkakakilanlan ng kanilang tribo kung saan sila nabibilang. Gayon po ang nangyayari. So, kung ating titingnan dito sa pagbibilang ng 12 tribo ay nag-double portion si Joseph. Kasi hindi natin nabasa si Joseph dito, pero
dalawa naman yung anak niya na nandito, which is Ephraim and Manasseh. Ito yung mga anak ni Joseph na naging isang bilang sa tribo. Kasi hindi nga ipinapabilang ang Levites dahil ang Levites ay tagapangalaga ng tulda. Kaya 12 po dito, pero hindi kabilang ang Levita. Kasi kung idadagdag ang Levita, maging 13. Kaya 12 lang ang dito at double portion yung kay Joseph. Sa pagkakalam ko, ang standard ng pagbibilang or pagbibigay ng mana noon sa mga nababasa ko, ang magulang, yung panganay is double portion. Pero sa nangyayari dito, ang panganay ay si Reuben, ngunit hindi naging double portion ang kay Reuben bahin ba? Ano ba yung bahin? Yung pamana or yung pagbibilang ng kanyang tribo. Dahil kung naalala ninyo, itong si Reuben ay nagkasala laban sa kanyang itay, sa kanyang tatay na si Jacob. Dahil sinipingan niya kung hindi ako nagkakamali, si Bilha, na kung saan ito isa sa mga asawa ni Jacob. At ito ang posibleng naging dahilan at nakikita natin na na-mention ito na ito yung pagkakasala ni Reuben. Kaya't naalis sa kanya ang yung katungod ba? Yung rights niya bilang panganay at nailipat kay Jose ang pagiging panganay. Dahil siya nga yung dito sa mga anak ni Israel dahil siya nga itong sa Ehipto at na naging dahilan upang mailigtas ang buong angkan sa pamamagitan ni Jose. Kaya si Jose, kung mapapansin natin, siya yung nakatanggap ng double portion blessing dahil sa kanya nga dalawang anak ang binibilang dito na tumatayo bilang isa o bilang dalawang parte sa 12 tribo ni Israel. So, kung titingnan din natin ang pangyayari, kahit po sa paglalakbay, sa paglalakbay nila doon sa ilang, ang Elohim ang nagpapatnubay at nagbibigay ng instruction kung ano ang kanilang gagawin. Kung sa paglalakbay nila, tungkol sa arrangement, at kung titingnan natin ito, ay ang buong pamamaraan sa kanilang journey ay ang Elohim talaga ang nagbibigay ng instruction. At kung ito ay hindi nila susundin, ay siguro tiyak na ikagagalit ng Aba. So, mababasa natin, sinunod nila ang utos ni Aba Yahweh. Nagtayo sila ng tulda sa ilalim ng kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpapatuloy sa paglalakbay. At kung mapapansin natin, mayroon silang watawat bawat tribo. Mayroon po silang bandila, flag. At kung baka may magtatanong, ano kaya ang flag? Yan po mga kapatid, hindi ko alam yan. Ang tanging nabasa natin dito at ating naaanalisa, para po yon sa kanilang hanay ba? Maayos na hanay. Kasi ang Elohim ay Elohim ng kaayusan. Kaya kung tingnan natin, maayos ang arrangement ng kanilang paglalakbay. Ayaw ng Elohim ng magulo. So, ito po ang ating Delebread sa umagang ito. Magandang araw sa inyong lahat. Shalom Aleichem.